Nasa alert level 3 na ang bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, nakitaan na ang Mayon ng dome collapse pyroclastic density current o yung tinatawag na uson. At para po sa detalye, makakausap natin si Paul Alanes, ang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang hapon po, Sir Paul. Ano po bang ibig sabihin? Ano po itong tinatawag na uson at paano nauwing itinaas na po sa alert level ang bulkan? So, good afternoon po. So, unang-una nga po, as of 1:20 p.m. today, nakatas na po ang alert level 3 sa paligid ng Mayon Volcano. Ito ay bunsod po nung unang-una, pagdami ng mga rockfall events, ito yung mga titipak-tipak na bahagi ng lava dome. At yun nga, kaninang bandang tanghali, ay nagdudulot na ng tinatawag nating pyroclastic density currents or yung tawag sa Bicol na uson. Now, itong mga pyroclastic density currents ito ay mga ano yun, ito yung made up of yung mga bahagi ng mainit na bato, lava, at mainit na volcanic gases. So, lubhang delikado ito. And then, as a matter of fact, yung mga casualties na nangyayari sa tuwing magkakaroon ng eruption ang Mayon Volcano ay dulot nitong mga pyroclastic density currents na ito. Noong 1993, kung saan 60 katao yung namatay, at yung pinakahuli noong 2013, kung saan ilang turista yung naging casualties sa eruption ng Mayon Volcano. Pero yung sinasabi nyo na yung in the past yan yung naging dahilan ng mga casualties, paano po ba yan? Dahil lumalabas siya, mabilis siya, I don't know the proper term. Okay, explain lang ako, sir. So, yun nga, unang-una mainit ito. Tapos yung mga mainit na gas, na volcanic gases yan. So, napakainit yan, yung oxygen nawawala sa buong paligid. Tapos may mga kadalasan, may mga kasama yan, may init na bato. At pwedeng tamaan ka nito, pwedeng kamatay yon. At isa pa, napakabilis nito, yung pagulong-gulong yan pababa. Napakabilis niyan, umaabot ng mga 60 kilometers per hour minsan. At minsan nga, kapag gabi, sobrang init ito, nagbabaga yan habang bumababa. So, lubhang delikado talaga. So, ngayon yan mismo yung nangyayari na dyan at as in lumalabas na po siya, nagfo-flow na po siya mula doon sa bulkan. Tama po kayo. Pero sa ngayon naman po, nasa hindi pa naman siya maabot ng lagpas sa 2 kilometro mula sa tuktok ng bulkan. Pero still, pinapalalahanan natin ating mga kababayan na lubhang delikado na po na pumasok sa 6 kilometer permanent danger zone. Pag itong yung ganyan yung characteristic, posible pa po ba yung mag-intensify at magkaroon pa ng mas malakas na pagsabog? May mga scenarios po tayong tinitingnan na maaring umabot sa ganon, na magkaroon ng malakas na pagsabog. Pero so far naman po, again, nasa alert level 3 pa lamang po tayo. Pero yun nga, bahagyang tumaas na yung possibility na magkaroon ng malakas na pagsabog. Yung binabanggit niyo po, pag alert level 2, ano ba yung danger zone dyan? Hindi po ba lalawakan pa yung from the 6 kilometers? Nakadepende po yan sa violence Local. or kung gaano ka violente at gaano kalakas yung eruption ng Mayon Volcano. Kung sa ganun po, maaaring itaas po natin or maaaring dagdagan yung danger zone, gawa ng tinatawag natin extended danger zone. Pero sa ngayon po, yung aktibidad po ngayon ng Mayon, ano po yung mga bayan na posibleng maapektuhan dyan? Well, actually, maraming mga bayan nasakop ng 6 kilometer permanent danger zone. At kasi yung bulkan. Pero so far, yung direksyon kung saan pumupunta yung mga pyroclastic density currents at yung mga rockfall events ay dun sa 3 bayan ng Kamalig, Daraga at ilang portions ng Legazpi City. Yung isa na lang po, balikan ko lang para lang sa information ng ating mga kapatid, no? So, pwede din po yung scenario na nakikita nyo, pwede rin po siyang humina or parang stable lang na ganyan lang at hindi mag-uwi sa mas malakas or violent na eruption, ganoon po ba?
Yes po, nandiyan din po yung possibility na maging ano lang siya, yung 2023 eruption kung natatandaan nyo, parang ganito din, yung tahimik lang na naglalabas ng lava, may volcano. But at the same time, yun na nga, mag-iingat lang din po, huling abiso kasi hindi natin masasabi no, kung paano. Huling abiso na lang din po sa ating mga kapatid na malapit siyaan sa bulkan. Opo. So kahit po sa ngayon po, medyo tahimik lang siyang naglalabas ng lava, wala siyang mga pagputok na nangyayari. Still, nandyan pa rin po yung dahil nagdudulot itong mga rockfall events nito ng mga tinatawag natin mga uson nga, pyroclastic density currents, at ito yung talaga nakamamatay. So, ulitin po natin yung ating bilin na huwag po papasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung sinasabi nyo kanina na 2 kilometers, ibig sabihin hindi pa ho talaga bumababa, umaabot sa baba ng paanan ng bulkan, ano po, yun yung uson. Opo. Okay. Maraming salamat kay Dr. Paul Alanes, ang Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Kaugnay po niyan, makakausap naman natin ang lokal na pamahalaan ng Kabalig sa Albay, si Mayor Kaloy Baldo. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Ito yung kung napakinggan niyo po yung interview natin sa PHIVOLCS, isa pala ang inyong bayan sa talagang posibleng maapektuhan itong pagtataas po ng Alert Level 3 dyan. Kamusta po ang sitwasyon sa lugar niyo ngayon? Magandang hapon po, Ma'am Ruth. Kumbaga sa ngayon, medyo okay pa naman ang bayan po natin. Pero mamaya po, after ng meeting namin, magkakaroon tayo ng evacuation na nung nandoon po sa 6 kilometer. So ngayon po, kasi galing tayo ng Alert Level 2, no? So ngayon hindi pa po kayo nagpapatupad ng evacuation, pero ito nga itinaas na yung Alert Level 3. Ilan po ba ang posibleng mga residents na maapektuhan? Ang nasa 6 kilometer kasi namin, nasa almost 118 families. I-evacuate natin. Kaya mamaya, mga 4 o'clock, may movement na kami para dun sa evacuation. Ito po ay forced na evacuation. Talagang lalabas na silang lahat. Lalabas po sila kasi alert level 3 na. Nung pag-meeting kahapon, hindi pa nag-alert level 3, pinapayagan po namin sila na i-harvest na muna yung mga yung mga vegetables na tanim po nila. So ngayon siguro as we're speaking, no, dapat sana naghahanda na sila sa kanilang pag-evacuate. Handa naman po ba ang mga evacuation center? Saan po sila dadalhin? Actually, magkakaroon tayong 2 evacuation center sa Barangay Balikang and Barangay Baril. Para po doon sa 3 barangay. Kasi yung isang barangay namin, isa lang family ang evacuate namin. Isasabay na muna namin sila doon sa isang barangay na evacuation center. Pero bukod po dyan, tingin nyo ba, usually sumasama naman po yung mga pamilya sa pag-evacuate kasi binanggit nga po ng PHIVOLCS kanina yung uson parang yan pala yung isa sa mga nakamamatay at medyo mabilis yung isang possible scenario na mabilis pala yung pag-flow niyan mula doon sa bulkan. Sa tingin ko naman po, sasama naman po sila. Kasi yung safety naman nila ang hangarin po natin na may ilagay po sila sa safe area. Kaya hindi naman siguro sila magatubiling hindi po sumama mamaya sa pag-evacuate ng mga kababayan po nila. Mayor, pakilarawan na lang sa amin ngayon yung sitwasyon mismo dyan sa inyo kasi yung weather, baka makakapekto rin po yan doon sa Mantanang Lahar, ito nga sa Uson. Ngayon po ba, kamusta po dyan yung atmosphere? Sa side namin, kasi medyo maulap po dito, di po namin makita yung pinakadulo ni Bulkang Mayon, kaya hindi namin makita kung paano bumababa yung mga lava, yung uson. Kaya siguro baka mamaya aninag na po namin na kung mag-clear si Mayon. Pero syempre, nagkuka po lang tayo doon sa abiso ng PHIVOLCS, sumusunod po tayo. Kaya magkakaroon na po tayong movement kasi yun ang usapan. Pag alert level 3, magpapa-evacuate tayo na nandun sa 6 kilometers radius. Kunin nyo na rin po itong pagkakataon na i-address yung inyong mga residente dyan kung paano po maghahanda para sa kanyang evacuation. Yung mag-i-evacuate po natin, coordinate po kayo doon sa mga barangay official natin. Alam naman po nila kung saan yung pick-up station, kung saan sila dadalhin. Kumbaga, sumunod na lang sa mga barangay official at alam nila kung anong mga dapat gawin. Maraming pong salamat kay Mayor Kaloy Baldo ng Kabalig Albay.
Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.